Good morning, everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong daily devotion dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Today is Tuesday, April 22, 2025. Magandang umaga. Kumusta po ang inyong tulog kagabi? Kumusta ang inyong gising at kumusta ang inyong panahon? Ngayon po dito sa amin, ang tirik na agad ng araw, sobrang init na. Pero thank you Lord, thank you Jesus. Isang magandang umagang ito. Sana po isamahan niyo ako sa ating pong devotion ngayong umaga. At habang ako po ay nag-share ng ating live devotion ay buksan na po ninyo ang inyong Bible, hanapin na ninyo ang ating pong pagninilayan ngayong umaga sa Romans 3 verse 25. Sa Tagalog, ito po ay Roma 3 verse 25 na kung ganito po ang inyong Bible, tulad ng Bible ko, ito ay matatagpuan sa page 192. Page 192 sa Bagong Tipan. Ayan, so again, good morning. Sige po, mag-share lang po ako ng ating live ngayong umaga para po maraming makasabay sa atin. Share ko lang po. Good morning, Ate Edgy. Hello. Magandang umaga po. Share lang po tayo ng mabilis. Share lang po ako. Ay. Good morning, Ate Ella. Magandang umaga po. Share lang po ako ng live. Isang mapagpalang umaga po. I am blessed, I am happy, I am beautiful. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm so blessed sa aming masayang fellowship kagabi. Grabe, talagang na-miss namin ang isa't isa. Ang tagal ng kwentuhan namin. Masaya po ako na halos lahat ay nakapag-attend kagabi. Ang dami namin kagabi. Although yung iba, mahina po yung kanilang internet connection. Pero ganun pa man, nakapag-attend po sila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you po talaga. Sobra. Ayan. Thank you, Ate Edgy. Kasama ko po sila, si Ate Edgy, si Ate Ella kagabi.
Okay, so let's start with our devotion na po. Buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Romans 5 verse 25. At kung ang inyong Bible ay tulad ng Bible ko, yan po ay nasa page 192. Ayan, tama po ba ako? Page 192, Roma 5 verse 25 sa bagong tipan. Sige po, simulan na po natin ang ating pong devotion. Sabi po sa Romans 5 verse 25, sa New International Version, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. Sabi naman po sa Tagalog, magandang balita, Biblia. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanang siya'y matuwid, kasalanang ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng pagtulong at pagmamahal at pagprotekta ninyo sa amin. Salamat, Lord, sa isang magandang araw na ito. Salamat sa iyong pagising sa amin. Salamat sa araw na ito na kami ay iyong sasamahan, iingatan at gagabayan. Salamat sa pag-provide ninyo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Pangunahan po kami sa aming devotion na ito. Hayaan mo ang iyong banal na spirito ang siyang manguna at ang siyang pumagitna at siyang magbigay ng mensahe para sa aming lahat. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. Fill us with your love. Fill us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga, Ate Jenny. Good morning po sa inyong lahat. Again, ang atin pong pagninilayan ngayong umaga ay kinuha natin sa Romans 3 verse 25. Sa Tagalog, yan po ay Roma 3 verse 25. Na kung ganito ang inyong Bible, yan po ay matatagpuan sa page 192 ng Bagong Tipan. Basahin po natin muli sa New International Version. Ang sabi po dito, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance, he had left the sins committed beforehand unpunished. Sabi po sa Tagalog, magandang balita, Biblia. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Napaganda po ng mensaheng ito, no? Tamang-tamang kasunod ng nangyaring Holy Week. Dahil dito po ay muling pinapakita, pinapaalala sa atin kung ano nga bang inihandog ng Diyos sa atin upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng Diyos upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya nga po ang ating pong title for this morning ay A Lasting Solution. Yan. So naghahanap pa tayo ng solusyon sa lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Ito na yung lasting solution. Yung bang solusyon na walang hanggan. Yung walang katapusan. Yung hindi mo na kailangan ng lagi ng solusyon palagi kasi nandyan na siya. So, have you ever faced an enormous problem that didn't have an immediate solution? Nagkakaroon ba tayo ng napakatinding mga problema na para bang walang immediate solution na available? At some problems in life take time to find proper resolution. Maraming iba't ibang klase ng problema, pagsubok, yung dinadaanan tayo sa buhay na ito na para bang ang hirap hanapin ang solusyon para dito. Di ba? Sigurado ako may ilan sa atin no, na gumising ngayong umaga na hinahanap pa rin yung solusyon sa problemang meron siya. Na para bang kagabi, nag-pray siya,
Alam niya may solusyon na, pero pag dilat ng mga mata, parang nasaan ang solusyon sa mga problemang ito na matagal ko nang kinakaharap. Ganun po ang nangyayari sa marami sa atin, no? Para bang hindi natin alam saan hahanapin ang solusyon sa problemang ito ng buhay ko. Isa pong napakalaking solusyon na pwede natin gawin dyan, manalangin tayo at dumulog sa ating Panginoon. Sabi nga dito in Romans 3, Paul begins to introduce the solution to a massive problem, which is sin. Yun po talaga ang number one, massive problem ng mundong ito. Walang iba kundi ang kasalanan. Lahat po yan dyan nag-uugat. Ano mang problema ang ating kinakaharap, yan po ay nag-uugat sa massive problem ng mundo, which is kasalanan. Sin is an act of disobedience toward God's commands. Alam ba natin, yung kasalanan na yan ay isang bagay na hindi pagsunod sa Diyos. Diba? Sa mga alituntunin ng Diyos o palatuntunan ng Panginoon. Yan po yung mga bagay na kinukontra natin. Ang mga galaw natin ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito ay nagiging kasalanan. Kasi ang nais ng Panginoon ay yung makasunod tayo sa kanyang kalooban. Yung makasunod tayo sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya nga dapat your will be done, Lord. Hindi yung will ko, Lord, but your will be done. Kasi yan po nagsisimula talaga ang lahat. Mapapansin ninyo at marirealize natin lahat yan. Na ang mga nangyari o nangyayari sa buhay natin ay tunay na nagiging ang sanhi niyan ay kasalanan. And because God is holy and does not sin, wala pong kasalanan ng Diyos o si Jesus, bagamat siya'y tao, nagkatawang tao dito sa lupa, siya ay namuhay ng walang kasalanan. Siya ay holy, di ba? Siya ay dapat na niluluwalhati at dinadakila sapagkat ito ay deserve niya sapagkat siya ay Diyos. Our sin separates us from a relationship with God. So, yung kasalanan po na yan, ang siyang nagpahiwalay sa atin, sa ating relasyon sa Diyos. Simula pa man noon, doon nagsimula yan kay Eva at Adan, sa ating mga nanay at tatay na nilikha ng Diyos. Hindi po ba sila ay nadala o na-deceive ng kaaway na si Satan, kung kaya't yung ipinagbabawal na bunga na huwag daw nilang kakainin ay kinain nila. Kaya't doon nagsimula ang kasalanan ng tao na minana pa natin hanggang sa ngayon. Kaya nga po yung kasalanan ay talagang by nature tayo ay makasalanan because of Adam and Eve. At yan po ang kadahilanan kung bakit napahiwalay tayo sa Diyos. Di ba po? Noon si Eva at si Adan, matatagpuan po ninyo yan sa Genesis, sila ay namumuhay na andyan lang ang Panginoon. Kasama nila, kapiling nila, lahat ng kanilang pangailangan ay nandyan. Sinusunod nila ang Diyos. Pero nung dumating ang pagkakataong sila ay nagkasala, nagkahiwalay sila ng Panginoon. Namuhay sila ng ayon sa kanilang dapat na maging pamumuhay na sinabi ng Diyos sa kanila. Diba? Nagbungkal ng lupa at sa panganak ni Eve ay makararanas siya ng pagdurusa, paghihirap, kaya lahat ng mga kababaihan, hirap na hirap mga anak. So lahat po yan ay dahil doon. At yung kasalanan na yan ang siya nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. And Paul goes on to explain that every person has fallen short of God's standard for living. We have all sinned, sabi po sa Romans 3 verse 23. Basahin po natin yan. Sabi po sa English, sa New International Version, sabi po dito, sa Romans 3 verse 23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi po sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tugtungan na natin ng verse 24, Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So tayo po ay talagang walang kakayanan para abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Wala pong taong matuwid, no? Na sarili lang natin.
Kaya huwag tayong mag-judge sa ibang tao. Huwag tayong maging judgmental. Bawal maging judgmental. Bawal po natin ikondima ang ibang tao sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na siya lang ang makasalanan at ikaw ay hindi. Lahat tayo ay makasalanan. Wala pong exempted dyan. At bagamat tayo ay tumanggap na sa Panginoon, tayo ay nasa Panginoon na, tayo mga Kristiyano na, pero patuloy pa rin tayo nagkakasala, hindi po ba? Kaya wala po talagang pwedeng magsabi ako'y matuwid. Tanging ang Diyos lang ang righteous. At nagiging righteous lang tayo sa mata ng Diyos because tayo ay nakaisa na ng Panginoon ngayon bilang mga anak niya. Di po ba? Kaya huwag tayo masyadong mayabang, no? Sorry sa word ko. Pero minsan nagiging ano natin yung, ay, Kristiyano na kasi ako. Parang dahil Kristiyano na tayo na lang yung nung righteous, tayo na lang matuwid. Tayo na hindi nagkakasala. Eh di tayo na. Diba? Di ikaw na. Sorry po, joke lang yun. Di ba parang gusto ko sabihin, eh di ikaw na. Di ba? Huwag po nating, sabi nga, ang mga Kristiyano, minsan nagkakaroon ng spiritual hydrocephalus. Yung lumalaki ang ulo. Kung tayo ay anak na ng Diyos at tayo ay close na kay Lord, tayo ay alam natin na meron na tayong personal relationship with the Lord, ay nasasamantala natin ito, no? Tayo po ay nagiging mayabang dahil feeling natin hindi na tayo magkakasala. Hindi na tayo, kumbaga, close na tayo with the Lord. Na hindi po natin dapat yun ginagawa. Dahil lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay patuloy pang inaayos ng Panginoon ngayon. Sabi ko nga palagi, ako po ay work in progress pa. Lahat tayo, inaayos pa ng Panginoon. Hindi ko mo tayo nakakilala na perfect na tayo. Hindi ko mo tayo nakakilala na tayo na lang magaling, tayo na lang marunong. Kaya nga, lagi kami pinapaalalahanan sa school namin, no, sa Bible school, na huwag nating ilagay sa ulo yung pinag-aaralan na parang lumalaking ulo natin. Kasi Bible school student ako, nag-aaral ako ngayon, ako yung magaling, ako yung marunong, mas magaling ako kaysa sa inyo kasi kayo hindi nag-aaral, ako nag-aaral. No, hindi po ganun yun. Kasi hindi ko mo nag-aaral na ay sapat na yung kaalaman. Dahil ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi naman kailangan pumasok kayo sa Bible school para malaman ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Magbasa lamang kayo ng Bible ng buong puso, buong kaluluwa at talagang with your commitment with the Lord ay marami na tayong matututunan sa Panginoon. Yun lamang pag-attend natin ng mga fellowship with other believers, yung pag-attend ng mga Bible studies, pag-attend ng worship service every Sunday, ayan na po isang mga paraan upang tayo ay matuto, upang tayo ay mapalapit sa ating Panginoon. So, wag nating limitahan ang ating sarili na para bang, ay, hindi naman ako nag-aaral, kaya hindi ko alam yan. Hindi naman ako nasa Bible school para matutunan ko ang tungkol sa Bible. Hindi po. Ang Bible po, kapag binabasa po natin, ang nangungusap sa atin dito ay ang banal na spirito. Kaya nga po, every time na magbabasa tayo nito, humingi tayo ng gabay, humingi tayo ng wisdom sa Holy Spirit before we start reading the Bible. Katulad ng ating pong Bible reading challenge na ginagawa every day. Tayo po ay humingi ng gabay. No? Bago po natin simulang basahin ang Bible, you pray, you ask for the guidance of the Holy Spirit, for the wisdom, para po ang Holy Spirit ang mag-i-explain sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng liwanag, ng linaw, mag-i-explain kung ano ang nilalaman ng binabasa mo. Diba? Kasi po pag puspos ka ng banal na spirito habang binabasa mo yung Bible, magugulat ka, naiintindihan mo siya. Parang ang sarap-sarap basahin. Na parang hinahanap mo pa siya, gusto ko pa basahin siya ng basahin. Pero kapag ka po hindi tayo puspos ng banal na spirito, kahit basahin mo yan ng cover to cover, wala kang maiintindihan. Kasi hindi po head knowledge ang pinag-uusapan dito. Ito po ay patungkol sa salita ng Diyos kung kaya't kailangan natin ng gabay ng banal na spirito para maunawaan natin ang nilalaman nito. Huwag po sa sarili natin galing. Maaring matalino tayo, maaring tayo po ay magna cum laude, tayo po ay may masteral degree, ay pag binasa natin ng Bible, alam na natin to, maunawaan na natin. Maaring maintindihan mo yan, pero hindi yun yung tamang eksplanasyon para dyan. Dahil iba po ang pagkilos ng banal na spirito kapag binasa mo yan.
maniwala ka. Talagang ako po, ito gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi dati po pag nagbabasa ako ng Bible, naiintindihan ko naman siya. Kaya lang, akala ko yun yung tamang explanation. Kasi ngayong nag-aaral na po ako, doon ko natutunan itong mga sinasabi ko sa inyo. Tapos sabi ko, ganun pala yun. Kapag talagang puspos ka ng banal na spirito, kasi same book po yung mga binabasa ko. I started again with Matthew, with Luke, with John. Nung dati ko pong binabasa yan, mali ang pagkaunawa ko. Kasi inunawa ko siya base sa aking sariling kakayahan. Pero nung ngayon na binabasa ko siya, na humihingi ako ng gabay sa banal na spirito at humihingi ako ng wisdom, iba po yung interpretation. Iba yung pagkaunawa. Kasi ganun po talaga pala yun. Dapat humihingi tayo ng tulong. Diba? Kasi iba po yung magiging explanation. At lumilinaw po ang pagkaunawa. Kaya po huwag kayong basta magbasa ng Bible nang hindi po kayo nananalangin muna. Yan po ang lagi niyong tatandaan. Hingi kayo ng gabay. Hindi sapat ang talinong meron tayo para maunawaan natin ang laman ng Biblia. Promise. Yun po ang pagkakaiba ng Bible sa mga librong pangkaraniwang ating mga binabasa. Kasi mapapansin niyo yung mga librong binabasa natin, ng mga pangkaraniwang libro, pag binasa natin yan, alam na natin di ba? Kahit basahin mo na isang upuan lang, alam mo na di ba? Minsan, singkapal naman ng Bible, sindami ng pages, yung librong binasa mo siya, kayang-kaya mo siyang basahin ng isang buong maghapon, ng isang upuan lang. Pero bakit ang Bible, hindi mo mabasa nang nauunawaan mo siya ng isang upuan lang? Di ba? Maaaring nabasa mo. Pero hindi mo naintindihan. Di ba? Nakakapagtaka, no? Iba ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po hindi basta-basta ang Bible. Ito po ay hindi isang pangkaraniwang libro lamang. Ito po'y buhay. Dapagat nandito nakasulat ang buhay ni Kristo at ang kanyang mga pangako. Ang lahat-lahat patungkol sa kanya. From cover to cover. Kaya po pahalagahan natin ang pagbabasa. At huwag natin hayaang hindi tayo magbabasa nito. Kaya sana po, again, nananawagan ako sa mga hindi pa sumasabay sa atin pong Bible Reading Challenge. Please, sumabay po kayo. Sapagkat ito po yung way na kung saan ay matututo tayo. Kung may tanong kayo tungkol sa binasa ninyo, huwag po kayong mahiyang mag-message sa akin. Magtulungan tayo. Kung di ko man yan kayang sagutin ang mga tanong ninyo, hihingi tayo ng tulong sa mga kaibigan nating pastor, sa mga professors natin, sa dean natin dun sa school, sa mga pastor na kabiyak ng ating mga ka-members dito sa ating fellowship, sila Ate Lucy, si Ate Jinky, hingi tayo ng tulong, diba, para masagot yung mga katanungan ninyo. Kasi wag po ninyong hayaan na pag may tanong kayo patungkol sa inyong binasa, ay hayaan nyo na lang sa isip nyo, hayaan nyo na lang palampasin. Wag po magtanong kayo. Kaya kagabi, sabi ko nga po sa fellowship namin, kapag may tanong kayo tungkol sa ating pinag-aaralan, magtanong kayo. Kasi mainam na dito sa ating grupo masagot yan, kesa masagot yan sa iba, baka mali pang masabi sa inyo. Hindi ko sinasabing perfect ako at alam na alam ko yung sagot. Kung hindi, matutulungan ko po kayo. Hindi man akong sumagot niyan, ihihingi ko rin yan ng tulong. Una sa Diyos, pangalawa sa mga tao, sa mga pastor, sa mga may tamang taong pwedeng makasagot niyan para maibalik ko sa inyo yung sagot. Diba? Kasi po talagang ang dami kasing lumalabas na mga videos, mga na mapapanood natin online na hindi lahat ay tama ang sinasabi. Baka pag napanood ninyo yun, malito kayo at lalong ikagulo pa ng inyong binabasa. Na imbis na matulungan kayo at mabigyan kayo ng tamang sagot, mali pa ang mapulot nating kasagutan. Okay po ba? So, huwag kayong mahihiyang mag-message sa akin. So, I hope na sumasabay po kayo sa ating pong daily devotion and at the same time sa ating Bible study, ating Bible reading challenge. At kung kayo naman ay kinakausap ng Panginoon na gusto niyo mag-join sa ating fellowship, ay welcome po kayo sa ating online fellowship every Mondays and Thursdays. Magkaibang grupo po yan.
Pwede kayo mag-join sa Monday group or sa Thursday group. I-message nyo lang ako para alam ko kung saang grupo kayo ilalagay. So, masaya po sa amin pong fellowship. Ang sarap na meron tayong mga nakakausap, no? At least once a week ay meron tayong nagiging sharing para po sa ating mga buhay-buhay, personal man yan o sa ating spiritual na buhay. Ang kagandahan nun, may confidentiality po yun. Kung ano yung pinag-usapan sa loob, hanggang dun lang yan. Hindi po yan lalabas. Promise. Okay, so napakabuti ng Panginoon, no? Para ipakita sa atin ang napakagandang mensaheng ito. So, God is holy. Tandaan natin yan. Ang Panginoon ay holy. Si Jesus Christ ay holy because He is God. He is fully God and fully man. And does not sin. Wala siyang kasalanan. Pero dahil sa kasalanan, tayo ay na-separate sa relationship natin with the Lord. Kaya ngayon yung binasa natin, that we fall short of the glory of God because we all have sinned. Lahat tayo ay naging makasalanan. Paul goes on to explain, sabi dito, that every person has fallen short of God's standard for living. We have all sinned. Sabi sa Romans 3 verse 23. All of us have been separated from God. Lahat tayo. Bago man tayo ngayon nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, dati tayong napahiwalay sa Diyos. Aminin natin yun. Bago tayo nagkaroon ng kapayapaan sa puso, kagalakan, kakontentuhan, ay dati tayong hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Hindi po ba? Kasi paano nasabing hiwalay sa Diyos? Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ang nasusunod sa buhay natin dati ay hindi ang Panginoon, kundi ang sarili natin. Kung ano yung gusto natin, yun ang ginagawa natin. Hindi yung gusto ng Panginoon. Kasi nga, nabubulagan tayo dahil sa kasalanan. Nang akala natin yun yung tama. Kaya nga po ang Panginoon ay hindi tumigil. Bagamat, di ba, siya ay nagagalit na. Sa totoo lang, galit na siya eh. Napansin niyo po yung binasa natin sa Tagalog, sabi sa bandang dulo ng verse 25. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid sapagkat noong unang panahon siya ay nagtimpi at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Di ba po sa Old Testament, kung kayo nakakabasa na nito, talaga pong sobrang makasalanan na ang tao noon. Pero sabi ng Diyos, ang ginagawa nila noon para makabayad ang tao sa kasalanan upang mapatawad sila, nag-aalay sila ng hayop, ng malinis na hayop para makabayaran ang kanilang kasalanan. Pero hindi sapat ang mga bagay na yon para mapatawad ang mga tao. Kung kaya't ang Diyos ay inialay na niya bilang handog ang kanyang anak upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Yun yung sinasabi sa verse 25. Diba? Talagang yung Diyos na niya, yung anak na niya ang kanyang ibinigay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believed in Him shall not perish but have an everlasting life. Binigay niya ng bugtong na anak para lamang ito na yung the lamb, di ba yung lamb? Siya na yung lamb na inialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kasi hindi na sapat yung mga hayop eh. Hindi na matapos-tapos ang kasalanan ito. Kasi after na ialay yung hayop, kasalanan na naman ulit. Walang hanggan, no, na kasalanan. So ano yung gagawin ng Diyos? Inialay na niya ang kanyang anak. At ito ay nangyari nung simula pa lamang ng kanyang pagkapanganak hanggang sa siya ay ipako sa krus, hanggang sa siya ay ilibing, hanggang sa siya ay mabuhay na mag-uli after 3 days at umakyat sa langit. Di ba? Sa totoo lang po, sabi ko nga, napakahalaga yung isang buong linggong nangyari last week na sana po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na pag nilayan nito, alalahanin ang kabutihan ng Diyos, kung paanong tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kung paanong tayo tinubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Kung gaano ito kahalaga at lalong gaano kahalaga ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. Dahil kung wala yung pagkabuhay, paano na? Diba? Baliwala ang lahat ng ito. So sabi ko, thank you Lord, no? Napakabuti ng Panginoon para ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para tayo ay mapatawad, para tayo tubusin, bayaran ng buo, paid in full, tetelestai, ang lahat ng ating mga kasalanan.
Para nang sa ganun, kung sino mang taong maniniwala at mananampalataya sa Kanya ay hindi na magkakaroon ng, kundi magkakaroon na ng buhay na walang hanggan at magkasala man, siya ay makakabalik sa Panginoon upang humingi ng tawad. Kasi sa totoo lang po tayo na mga nakakilala na sa Panginoon, pag tayo nagkakasala, bagamat tayo ay talaga pong prone pang magkasala eh. Di ba? Sino dito ang hindi na nagkakasala? Kahit tayo ay nakakilala na sa Diyos. Di ba? Tayo po ay nagkakasala pa rin. Pero ang kagandahan nun, tayo bukas ng isip at nasa atin na ang banal na spirito para i-convict tayo, para paalalahanan tayo na sa tuwing magkakasala tayo, humingi lamang tayo ng tawad sa Diyos. Tayo ay kanyang patatawarin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ganun tayo ginabayan ng Panginoon at tunay na tinubos sa ating mga kasalanan. So sabi dito, the solution to our problem, which is sin, is found in Jesus. Sabi ng iba, ibig sabihin ba Ate Mabel or Ate Mabs, yung akin pong pagkakasakit, posibleng dahil din may kinalaman sa kasalanan? Maaari. Di po ba? Minsan, mapapansin nyo yan eh. Ginawa mo ng lahat, ito lagi itong sinasabi, ginawa mo ng lahat, nagpa-doktor ka na, nagpa-chemotherapy ka na, lahat ginawa mo na, nag-low carb ka na, lahat na ng diet ginawa mo na, lahat na ng gamot ininom mo na, lahat na ng doktor pinuntahan mo na, maging sa ibang bansa pumunta ka pa para lang magpagamot ka, pero bakit hindi ka gumagaling? Baka yan ay spiritual na. Baka yan ay may kinalaman na sa iyong buhay spiritual. Baka kailangan mo nang mag-reconcile with the Lord. Isuko ng iyong mga kasalanan. Aminin na ikaw ay makasalanan. At iilapit at idulog na yan sa Diyos. At tanggapin mo siya at paniwalaan na siya lamang ang solusyon sa problemang kinakaharap mo ngayon. Na siya lamang at wala nang iba ang kagalingan mo na matagal mo nang inahantay at inaasam sa buhay mo. Di ba po? Kasi maraming tao ang akala ay magaling na hindi sila gumagaling, lahat ginagawa, pinangutang na, nalubog na sa utang, pero meron palang isang solusyon na dapat nating bigyan ng pansin, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya lang, diba? Siya po ang lasting solution, ang walang hanggang solusyon sa problemang kinakaharap natin. Kahit financial pa yan, kahit physical, emotional, mental, social aspect ng buhay natin, siya lang ang solusyon dyan. Sapagkat kapag ang Panginoon ay nasa atin, kaya nating pagtagumpayan ng kahit na anong problema sa buhay natin ito sapagkat walang hihigit sa kanyang kapangyarihan, walang hihigit sa kanyang galing, sa kanyang kadakilaan. Diba? Totoo lang po, na minsan yan yung bagay na hindi natin matanggap. Kasi bakit? Ayaw natin isuko yung kasalanan natin eh. Gusto pa natin i-keep yung galit. Gusto pa natin i-keep yung sama ng loob. Gusto pa natin andyan siya. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo masaya. Di po ba? Kasi bakit? Di natin maamin na tayo ay makasalanan. Hindi natin maamin na tayo ay, di ba lagi na, hindi naman ako makasalanan, hindi naman ako pumapatay. Di ba yan ang madalas na rason ng ibang tao? Bakit nagkakaganito ako? Hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako magnanakaw. Yung bang akala natin sa kasalanan ay yung mga ganun lang kabibigat na kasalanan. Sa totoo lang, yung magkimkim ka ng galit, ng sama ng loob sa iyong kapwa, ay kasalanan na. Magsinungaling ka lang, kasalanan na. At yan ay nakasulat lahat sa Bible. Diba? Kaya nga po, aminin natin. At sa pagsuko natin sa Panginoon, at sa pag-amin natin sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, ay diyan tayo makakalaya. Diyan tayo magkakaroon ng kapayapaan at kagalingan sa ating mga karamdaman. Diyan din tayo magkakaroon ng pag-asa. Hindi ka man instantly gumaling, pero yung pag-asa, nandoon eh. May panghahawakan ka. Di ba titibay yung pag-asa? Lalakas. At alam mo na meron kang nilulook forward kapag ikaw ay nasa Panginoon. Sapagkat alam mong Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Diba? Kasi minsan may mga sakit na hindi naman instant gumagaling pag nanalangin ka eh. Pero pag hindi ka ba gumaling instant, bibitaw ka na sa Diyos? Dapat hindi. Yung pananampalataya mo na alam mong pagagalingin ka ng Diyos, panghawakan mo yan hanggang sa huli, hanggang sa wakas. Kasi yung iba,
Pagka mainit sa Panginoon, talagang blessed na blessed. Kasi ang daming magandang nangyayari. What if, at the middle of your being a Christian, bigla nagkaroon ng problema? Hinihiling mong sakit, hindi agad gumaling. Bibitaw ka na ba sa iyong pananampalataya sa Diyos? Huwag. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Hindi pa panahon kung hindi ka papagagalingin, may dahilan pa ang Diyos yan. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Kanya at sa iyong pananampalataya sa Kanya. Huwag kang bibitaw. Sapagkat ang Diyos ay alam niya ang right timing para sa ating lahat. At alam niya, hinuhubog pa niya tayo. Pinalalakas pa niya tayo lalo sa ating pananampalataya. Sapagkat, sabi ko nga ako, no, ako po sabi ko sa Lord, Lord, yung pa ako hanggang ngayon manhid pa. Yung aking bandang ibaba na lang po eh. Dati kasi buo yan hanggang balakang. Ngayon, yung ibaba na lang. Kalahati, no? From tuhod pababa. Although meron pa rin dito bandang sa binte. Pero alam niyo po, nung isang araw, siguro Sabado yun, na kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya na, alam mo kung bakit hindi pa? Kasi sa tuwing meron pa akong nararamdaman, lumalapit ako sa Diyos, tumatawag ako sa Diyos, umiiyak ako sa Diyos. So yung relationship ay nananatili because of what I felt dito sa aking binigay. Kasi sabi ng Lord, kung mawawala na yan at totally ibabalik kita sa dati, baka makalimutan mo na naman ako. Kasi sa totoo lang po, nararamdaman ko pa nga yan, ang dami ko na agad pinaplanong iniisip, ganito, ganito, ganito. Na parang, baka yun naman yung maging dahilan para mapahiwalay na naman ako sa Diyos. Ito pa yung pinag-uusapan natin, ako to Dahil ito po yung sinasabi ng Diyos sa akin. Kasi iba-iba naman tayo eh. Iba ang sinasabi ng Diyos sa inyo, iba ang pinapagawa ng Diyos sa inyo, kaya nga be sensitive. At pakipag-usap tayo palagi sa Panginoon kasi pinakausap talaga tayo ng Diyos, sinasabihan tayo kung ano yung gusto niyang gawin natin. Na minsan lang nagbibingi-bingihan lang tayo at ayaw natin sundin. Kaya akala natin, hindi tayo kinakausap ng Diyos. Kasi ang gusto lang natin marinig, yung gusto nating marinig. Pero hindi natin gusto yung mga bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Di ba po? Kaya nga sabi ko, Lord, nung una hindi ko naiintindihan yan eh. Sabi ko, Lord, bakit 2 years na ako pero nandun pa rin yung minsan manhid pa yung kaliwang binti ko, yung mga kamay ko. Sabi ng Lord, kasi nagpapaalala na lagi gusto ko sabihin, mahal kita eh, dahil dyan. Di ba? Kasi dahil dito, sa stroke ko, kung bakit ako lalong napalapit sa Diyos. Dahil dito, lalo akong tumatawag sa Diyos. Dahil dito, lalo ko siyang nakilala. Dahil dito, lalo akong nagsumiksik sa Panginoon. Eh kung siguro, kung totally magaling na ako, yung wala na, yung bumalik na sa dati, baka nagtatrabaho na ako ulit, nagninegosyo na ako ulit, at di ko na ipagpatuloy yung isang tabi ko na yung pag-aaral ko, baka hindi na ako makapag-devotion dahil magiging busy na naman ako. So sabi ko, Lord, thank you. Thank you. Kasi kahit na nandito pa itong mga nararamdaman ko, pero I'm so blessed because of this. Lalo akong lumalapit sa'yo. Lalo akong napapalapit sa'yo. Lalo akong tumatawag. Lalo akong nakakaramdam na hindi ako nag-iisa. At lalo akong nananalangin, lalo akong nagbabasa ng Bible, lalo akong, alam niyo po yun, kasi tinatakot ako ng kaaway dahil sa mga nararamdaman ko eh. So, yung pananakot niya, tatapatan natin ng panalangin yan. Tatapatan natin ng pagbabasa ng Bible yan. Sapagkat wala siyang kapangyarihan sa atin. Si Satanas, walang kapangyarihan sa atin. Although minsan talagang nagiging mahina tayo, nagpapadala tayo sa kanyang kasinungalingan. Pero sige lang, laban lang tayo. Huwag kang titigil. Hindi po perpekto. Walang perpekto. Ang importante po, alam natin kung kanino tayo tatawag. At alam natin kung kanino tayo lalapit. Diba? Kapag may personal ka ng relasyon sa Diyos, alam na alam mo kung kanino ka lalapit. At alam na alam mo kung sino ang tatawagin mo sa mga panahong pinanghihinaan ka ng loob at sa mga panahong nawawalan ka ng pag-asa at sa mga panahong na-i-stress ka, nagkakaroon ka ng anxiety, nade-depress ka. Alam na alam mo kung sino ang tatawagin mo. Kaya huwag tayong mahiyang tumawag sa Diyos. Di ba? Tawag lang tayo ng tawag. Dasal lang tayo ng dasal. Iyak kung kailangan. Dahil ang Diyos natin lagi nandyan para makinig sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo. So sabi dito again, the solution to our problem is found in Jesus alone. Paul says that Jesus came as a representative on our behalf and that his death atoned for our sin problem.
Siya yung, siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. This means that Jesus took care of the penalty that we deserve, and He made a way for us to have a relationship with God again. So siya na yung nagbayad ng ating mga kasalanan nung siya napako sa krus. Di ba po? Hindi na niya hinayaang tayo pa. Kaya nga po hindi natin dapat na parusahan ang ating sarili na pag nagkakasala tayo kasi makasalanan ako, kailangan ko ring magpapako sa krus, kailangan ko ding hampasin yung katawan ko, magsakripisyo, kailangan ko ding magbuhat ng krus, literal, para lamang mapatawad ako ng Diyos. Wala tayong ibang dapat gawin. Wala. Sa totoo lang. Kung hindi ang manampalataya lamang tayo sa Diyos, paniwalaan natin siya ay Diyos, buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na siyang nagtubos ng ating mga kasalanan. Yun po ang dapat nating tandaan. Wala tayong dapat gawin. Diba? It is not by works, but it is a gift from God. Regalo ng Diyos yan eh. Diba? We have been saved through faith. Diba? Niligtas tayo ng Diyos. It is by grace. We have been saved through faith. Tayo ay niligtas ng Diyos sa kanyang kahabagan, sa kanyang favor. Ganun niya tayo kamahal. And all of this was made possible through His death and resurrection. Kaya nga sabi ko, napakahalaga ng isang buong linggong nagdaan. Na kung hindi mo ito napagnilayan, sana mapagnilayan mo ito ngayon at sa mga darating pang araw. Araw-araw ng buhay mo, pagnilayan mo kung gaano kakamahal ng Diyos. At yung kanyang pagmamahal ay dinemonstrate niya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay. Jesus provided a permanent solution to a very serious problem. And we can partake in this gift for free. Libre niyang ibinigay ang solusyon sa mga problemang ito. Diba? Imaginin mo, solusyon na sa problema, kabayaran pa sa ating mga kasalanan. At walang ibang nagbata niyan kundi si Jesus Christ. Hindi na niya hinayaang tayo pang magdusa. Kaya naiiyak ako pagka may mga taong hanggang ngayon, nagbubuhat pa ng cross, nagpapapako pa sa cross. Pinarurusahan ang kanilang sarili para patunayan lang na sila'y makasalanan, hindi mo kailangan gawin yan. Binayaran na yan ng Lord sa krus ng Kalbaryo. Sanang gumawa niyan para sa iyo. Hindi na kailangan magsakripisyo pa. Kasi mahal ka ng Diyos eh. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ka nga niya tinubos ang ating mga kasalanan kasi mahal niya tayo. Kasi ayaw niyang tayo pa ang mag-suffer. Ayaw ng Diyos na tayo pang makaranas ng binanas niya. Kasi hindi natin kakayanin yun. Imagine niyo naman kung gaanong parusa ang inabot ng Diyos na halos mapunit ng kanyang mga laman, balat, para lamang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Imagine niyo po yung dugong dumanak, dugong nawala sa kanya. Kung hindi siya Diyos at kung tao lang siya, baka sa unang hampas pa lang, patay na eh. Diba? Hindi po biro yung kanyang, pinapanood niyo yung Passion of the Christ. Hindi pa yun. Alam niyo ba, wala pa rin po sa kalingkingan ng totoong pangyayari yun. Kung paano ginulpi, dinuraan, minura, at talagang sinaktan si Jesus Christ. Tapos imagine mo, pagkatapos siyang hampasin, at yung pinanghampas sa kanya may mga matutusok na ganun, tapos hinihila pabalik, kasama yung laman. Kung tao ka, kakayanin mo ba yun? Kaya si Kristo ay Diyos. Tapos pagkatapos pang ginawa yun sa kanya, nilagyan pa siya ng cross, ay ng crown na sobrang daming tinutusok na tumagos sa kanyang ulo. Kaya tumulo ang maraming dugo. Kung tao ka, kakayanin mo ba yun? Baka nag-collapse ka na. Pagkatapos nun, binuhat mo pa yung cross. At umakyat ka pa sa bundok ng Golgotha, sa bundok ng mga bungo. Inakyat mo pa. Pinaglakad ka pa na may bitbit ng ganong kabigat na cross. Although may tumulong, pero hindi siya man lang nahimatay. Ang tao nga maarawan lang, may heat stroke na eh. Siya, ilang dugo ang tumagas sa kanya, pero hindi siya hinimatay man lang na nawalan ng malay. Diba? Baka doon pa lang on the spot, hindi pa siya napapako sa cross, patay na siya. Pero napakabuti ng Diyos. Isipin mo, nasa cross siya, tinusok pa siya para lang mamatay, para siguruhin patay siya.
Kasi Diyos siya. Kaya lang siya nagkatawang tao para ipakita sa atin ang kanyang pagkamatay. Kasi kung Diyos siya, hindi siya mamamatay. Di po ba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, kung nagkakasala ka, all you need to do, go back to God. Repent. Hindi ka lang ng tawad. Pagkat ang Diyos ay tunay na mahabagin, patatawarin ka niya. At ang sabi dito, there are no prerequisites or repayments necessary there other than having faith in Jesus. Sabi nga po sa Roman 10 verse 9. Ang Tagalog natin basahin, sabi po dito, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Praise God. So yun yung nais ng Diyos, na ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hindi kaligtasan yung, hindi prerequisite yung maging mabuting tao para maligtas. Yun yung maling kapaniwalaan natin eh. Yung napaniwala tayo o naniwala tayo, naniwala ako na kapag maging mabuting tao ako, maliligtas ako. Gawan ko lang ng kabutihan yung kapwa ko, maliligtas na ako. Hindi po yun. Ang tunay na kaligtasan, sinasabi dito, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kung paniniwalaan mo ang nangyari kay Kristo, simula nang siya ipinanganak, hanggang sa siya ay ipako sa krus, mamatay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit. Ang bagay na yan, pinaniwalaan mo na siya ay Diyos at hindi siya tao. At yan ay ibukan ng iyong bibig na siya ang ating Diyos at tunay na tagapagligtas. Ay maliligtas tayo. Yun ang tunay na kaligtasan na ibinigay ng Diyos freely. Imagine niyo po, no, tanggapin lamang natin ang Panginoon bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas ng buo ng tao sa ating mga puso. Maliligtas na tayo. Hindi mo kailangan magpapako sa krus, hindi mo kailangan magsakripisyo, magpenitensya para lamang tayo ay matubos. Para lamang tayo ay maligtas sa ating pong buhay na ito. Si Kristo po ang katugunan at kaligtasan natin sa buhay natin ito. Mahal na mahal tayo ng Diyos at yan ang katotohanan. At ano pang sabi dito, Jesus' death and resurrection not only made atonement for our present sin, but for both our past and future sins as well. Wow! Diba yun yung pinakamaganda doon? Yung kasalanang pinatawad ng Diyos sa'yo, simula pa noon, pinatawad ka na niya sa mga naging kasalanan mo. At yung kasalanan mo in your present time ay pinatawad din ng Panginoon. Maging ang iyong future na kasalanan ay pinatawad na niya. Hindi mo pa ginagawa, pinatawad ka na niya. Kasi tinubos na niya yan eh. Nung siya'y mapako sa krus, lahat ng kasalanan natin, present, past, present, and future, pinatawad na tayo ng Diyos. Merong nagtanong sa akin kagabi, Ate Mabs, paano yun? Kung ang isip ng tao ay pinatawad na siya sa kanyang kasalanan sa future, di gumawa na siya ng kasalanan, total patatawarin naman siya. Pero tandaan natin, no? Sinabi dito po sa ating binasa ngayon sa Romans 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So kung tayo ay tunay na nagsisi na sa ating mga kasalanan, yan po kasalanan na yan na pinagsisihan mo, ay kasalanan noon, ngayon at sa kinabukasan. Totoo lang. Kasi kapag yan po ay tunay na isinuko na natin sa Diyos, hindi mo nagagawin pang magkasalang muli. Magkasala ka man, maliliit na bagay na lang. Kung dati kang mamamatay tao, hindi ka na magiging mamamatay tao ulit. Kung ikaw ay magnanakaw, hindi ka na magiging magnanakaw ulit. Kasi isinuko mo na yan sa Diyos. At ang buong buhay mo isinuko mo na sa Panginoon. At hinayaan mo nang siya na ang mag-control ng buhay mo. At ipinagkatiwala mo na ito sa Kanya. Di ba po? Kaya nga tayo minsan, no? Tayong mga nakakilala sa Panginoon, kahit na gustuin man natin na magkasala ulit, hindi na natin magawa eh. Di ba? Yung ang pagmumura, hindi mo na magawa eh. Dati kang palamura, nawala na sa bibig mo.
Kasi iba na yung lumalabas sa bibig mo ngayon. Kung hindi pagpapatawad, pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos. Hindi mo na magawang magalit, di ba? Dati, sobra kang magagalitin at nananakit ka pa, nang babato ka ng kung ano, pag galit na galit ka, ngayon hindi mo na magawa. So, yun yung sinasabi natin na kapag tunay na ikaw ay nasa Panginoon, hindi mo na maiisip na gumawa ng kasalanan. Kasi unang-una, alam mo, malulungkot ang Diyos kapag gumawa ka pa ng kasalanan eh. Kasi alam mo kung paano kanyang tinubos, malinaw sa'yo yun. Kaya hindi ka nagagawa ng kasalanan. Hindi mo na magiging dahilan yung, hindi gumawa na lang ako ng kasalanan, total, pinatawad naman na pala niya ako. So, ibig sabihin, kapag ganyan tayo magsalita, hindi mo pa lubusang kilala ang ating Panginoon. At maaaring, baka hindi mo pa siya tunay na tinatanggap sa buhay mong ito. So, ikaw at ikaw lamang at ang Panginoon ang tunay na nakakaalam kung talaga bang ikaw ay ligtas na. Kung ikaw ba ay tunay na tumanggap na sa Panginoon. Grabe, no? Thank you, Lord. So, sabi dito, Jesus' death and resurrection not only made atonement for our present sins, but for both our past and future sins as well. This demonstrates that God is still just in dealing with our sins, but He made a way for us through Jesus. Are there past sins you are still holding on to that have been forgiven by God? Remember that Jesus paid for every single sin so that you could walk in freedom. Binayaran na yan ni Lord in full ang lahat ng kasalanan natin. Kaya naman kung hindi mo pa ito isinusuko sa Kanya, ito na pong pagkakataon para isuko mo na ang lahat-lahat sa Diyos. Ibigay mo na sa Kanya at mag-repent na tayo. Magsisi na sa ating mga kasalanan at huwag na natin itong balikan pa. Mahal tayo ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. At huwag nating hahayaan na tayo po ay tuluyang malugmok sa mga kasalanan ito. Mayroong pagkakataon, may ini-offer ang Diyos na libre na pagmamahal niya para tayo po ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Yun lang pong dapat natin gawin at paniwalaan natin na siya ay Diyos, buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sige po, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umagang ito. Sa isang napakagandang paalala ninyong muli sa aming lahat. Hindi po madali, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban. Pero dahil mahal mo kami, Panginoon, at ipinaunawa mo sa amin ang mensaheng ito na kami po ay tinubos mo sa aming mga kasalanan sa pamagitan ng pagkapako mo sa krus. Nawa po, Panginoon, ito ay tumimo sa aming mga puso. Nawa po, Panginoon, ito ay matandaan namin. At tunay na kami ay magbalik loob sa iyo, Panginoon. Kung sa mga pagkakataon na kami nagkakasala, nawa, O Diyos, wag namin kondenahin ang aming mga sarili. Kung hindi, kami ay magbalik loob sa iyo. Kami ay humingi ng tawad, humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa sa inyo, sa aming kapwa, at sa aming sarili. Panginoon, tulungan mo po kami na kami ay makasunod sa iyong kalooban. At bigyan nawa namin kayo ng pagkakataon na tanggapin sa aming puso na ibukan ng aming mga bibig at sabihin ng aming mga bibig na ikaw ang aming tunay na Diyos at aming tagapagligtas. At tanggapin ka namin, Panginoon, sa aming buhay na ikaw na, O Diyos, ang siyang manahan. Ikaw na, O Diyos, ang maghari sa aming mga buhay. Ikaw na, O Diyos, ang manguna, mag-lead ng aming buhay, Panginoon. Na ikaw na, O Diyos, ang aming dadakilain at luluwalhatiin. At ikaw na, Panginoon, ang siyang hahawak ng buhay namin ito, sampu ng aming pamilya at ng aming buong sambayanan. Gamitin mo kami, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala sa iba, na maging daan kami, Panginoon, upang ang aming mga mahal sa buhay ay makakilala rin sa iyo, upang ang aming mga mahal sa buhay ay mailapit din namin sa iyo, Panginoon, at makita nila ang iyong kadakilaan, at tanggapin ka rin nila, Panginoon, bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Sapagkat, Panginoon, ito ang tunay na makakapagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa pagtubos mo sa aming kasalanan. Salamat sa pagkapako mo sa krus. Salamat sa iyong pagkabuhay na mag-uli, Panginoon. Dahil dito napatunayan namin na ikaw lamang at wala nang iba ang dapat namin sambahin, ang dapat namin dakilain, at ang dapat namin luwalhatiin. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayan mo po kami sa aming buhay. Pagalingin mo po kami, Panginoon, sa aming mga
karamdaman, Lord, na matagal na namin idinudulog sa iyo. Tulungan mo kami na patuloy kaming kumapit sa iyo, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng pag-asa sa buhay namin ito. Thank you, Lord Jesus, sa buhay ng lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa mga makakapanood nito. Ingatan mo po sila, Lord, gabayan mo po sila, samahan mo po sila sa lakbayan ng kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila sa mga problemang kanilang pinagdaraanan. Bigay mo po ang solusyon na kanilang kailangan. Ikaw at ikaw lang, Panginoon, ang solusyon sa buhay namin ito. Maraming salamat po. We love you, Lord God. We praise you, Lord Jesus. At nawa, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa. Protektahan mo po kami. Ingatan mo po ang ating Loves TV family, ang God Loves You Movement Ministry, at ang lahat ng aking mga ka-stroke, Lord God. At anumang karamdaman ng mga taong makapanood nito, abutin mo po sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord Jesus. We love you, we praise you, and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nakisabay sa ating pong daily devotion, sa lahat po ng mga taong sumabay sa atin ngayon at nakipanalangin. Maraming salamat po. Samahan po ninyo kaming muli bukas para po sa ating daily devotion at 6:30 a.m. At nawa po ay pagpalain kayo ng Diyos at i-share po ninyo nawa ang ating pong live devotion na ito para marami pong maabot at marami ang makapakinig at makapanood nito. Kung paano kayo ay na-bless, naway ma-bless din po sila. Maraming salamat po. Thank you po sa lahat ng nanood ngayong umaga. Ate Edgy, Ate Ella, Ate Jenny, Ate Hilda, Ate Gloria, Ate Lucy, Kuya Alan, Ate Briones Sargento. Ayan, maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. God bless po. Nawa ay patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan, God loves you. At basahin niyo rin po ang buong chapter ng Romans chapter 3. Yan, yung atin pong pinanggalingan ng verse na binasa natin ngayon, basahin niyo po para mas lalo po ninyong maunawaan kung ano ang konteksto nito. So maraming salamat po, God bless. Sabayan po ninyo kami sa ating Bible Reading Challenge. Nasa book of book po tayo. Book of Luke, baliktad. Book of Luke. Yan, sa aklat ni Lucas. Nasa chapter 14 na po tayo today, ngayong araw na ito. Sana po nakakasabay kayo. Kung may tanong kayo, mag-message lang po kayo sa atin pong page na ito. At sa God Loves You Movement Facebook page, pwede rin po kayo mag-message doon. Hello po sa lahat ng mga nanonood dyan. God bless po sa inyong lahat. And always remember, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Bye-bye po.